Di natin kailangan ng ibang tao, ibang pagmamahal. Kulang pa ba yung pagmamahal na binigay ni Yahweh para sa atin? Kulang pa ba yung pagmamahal na natin magkakapakiran dito? Sana tumagos sa puso mo yung pagmamahal na binigay ni Yahweh sa'yo, binigay ko sa'yo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Happy birthday ulit. Para sa inyo namang lahat. Alam ko, ikukwento ko lahat na nangyari sa akin dati. Mahirap isipin na napakasama mong tao, pero ngayon, kaya mong ipadama sa ibang tao na mahal mo siya, kaya mong ipadama na mahal ka ng Diyos, sabihin mo sa kapatid mo. Ang mga problema, alam ko na nahihirapan din kayo sa problema nyo, pero where is God? Nasaan si God? Kung sinasabi nyo na wala na akong pag-asa, wala na akong buhay, wala nang yung pagmamahal na binigay sa akin, wala nagmamahal sa akin, yung mga tanong na ganun, na matagal mo nang kinigimtim sa puso mo, na di mo kaya tanggalin, pero nandun si Yahweh para tanggalin yun, manalangin ka lang sa Kanya. Ang tao kasi mahilig sa himala. Hindi nila alam na yung binigay sa atin na buhay ng Diyos, himala na yun para sa atin. Ano ba bang kailangan natin? Bakit nasabihin na tayo ng Diyos na matatalim na salita, nasabihin na natin na ba't ganun yung Diyos? Ba't ganun yung Diyos? Diyos ba siya? Kung Diyos siya, mabuti siya. Kung Diyos siya, hindi niya tayo magsasalita ng nakakasugat ng puso natin. Pero, paano ka magigising sa katotohanan kung hindi ka sinusugatan ng Diyos? Alam mo yung pakiramdam na? Alam mo yung pakiramdam na wala kang kasama sa mundo, pero kasama mo yung Diyos. Kasama mo yung Diyos, hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen! Marami nang sinabi ng Diyos sa atin, marami nang sinabi si Yahweh sa atin. Pero nandito pa rin tayo natutulog. Dito pa rin kayo para matulog. Gising nga kayo, pero yung spiritual nyo, gising ba? Maraming tanong yung Diyos, maraming alam nyo ba na nireplay lang ng Diyos, alam na ng Diyos yung gagawin. Parang nirevise lang yung buhay natin. Mamaya alam na ng Diyos na may matutulog ka na, mawawala ka ng pera, mawawala ka ng mahal mo. Alam ng Diyos lahat. Kaya kung may takot ka sa Diyos, sa tingin mo matatakot ka sa kaaway, kakampi mo yung Diyos, anak ka ng Diyos. Amen! Hiniram lang yung mga magulang natin para gawing gabay para sa atin. Amen! Pero yung Diyos talaga yung tunay nating magulang. Amen! Siya talaga yung tunay nating magulang. Siya yung bumuhay sa atin, siya yung gumawa ng lahat. Sana naman yung mga kasalanan natin, maiwasan natin. Sana naman, maramdaman na natin na kaya natin. Na kaya natin, manalangin tayo. Manalangin tayo sa Diyos. Alam niyo naman na hindi tayo iniiwan ng Diyos ba? Bakit nandito pa rin tayo? Ba't nandun pa rin yung magiging malungkot natin? Nandun pa rin yung tayo magiging masaya? Masasabi ko lang na dapat gawin natin yung inutos ni God. Gawin natin yun. Simula ngayon. Napakatagal na natin dito. Matagal na tayo dito sa gawain. Kaya dapat alam na natin yung gagawin natin. Yun lang. Amen! Amen! Happy birthday, Ellen Christ.
Sino si Gilbert? Siya anak ng Diyos! Kapag anak ka ng Diyos, kaya mong sabihin ang mga salita ng Diyos! Kaya kung gusto mo magtalumpati, kilalanin mo muna ang Diyos. Para lahat ng sasabihin mo ay galing sa Diyos. Si Gilbert na dati wala nang halaga, ngayon sa kanyang pamilya ay mahalagang mahalaga. Si Gilbert ang gumigising sapagkat siya'y dating natulog, nagising na siya, kaya ayaw niya ng kasamang tutulog-tulog. Kapagkat nadaanan na niya ang buhay na siya ay natutulog, lakad sa lansangan, tulog siya. At na siya'y gisingin ng Diyos, kahit natutulog si Gilbert, gising ang kanyang diwa para sa Diyos. Amen! Yan ang himala sa buhay ni Gilbert. So lahat ng mga galing sa dilim, galing sa mga pagkakasala, huwag ninyong ikahiya. Nasabihin sa kapulungan na kayo ay dati kasama si Satanas. Subalit nang kayo ay tinawag ng Diyos, iniwan niyo si Satanas. Amen! So yung mga hindi pa naiiwanan si Satanas, aba, kumising na kayo. Dahil kapag si Satanas ay dinala sa impyerno, at di nyo iniwan si Satanas, kasama kayo ni Satanas papunta sa impyerno. So kung may tinatago pa kayo ng mga kataasan ng loob, ang sino mang nagpapakataas ay ibabagsak ng Diyos. Amen! Si Brian, si Gilbert, dati, pinoproblema nyo. Ngayon, si Gilbert na namang problema sa inyo. Purihin ang Diyos! Limang taon, 10 taon mula ngayon, makikita nyo tatayo si Gilbert. Mga ngampanya na yan. Amen! Ipapangampanya niya si Jesus! Amen! Sasabihin niya, ako ang bunga ng gawain ito. Dati ako'y nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag na. Amen! At ano ang sasabihin ng pamilya ni Gilbert? Totoo. Totoong binago siya ng Diyos. Kaya kayong lahat ng pamilya ni Gilbert, huwag na kayong babagal-bagal. Si Gilbert ang buhay na patotoo sa inyong buhay. Kayo ang saksi na si Gilbert ay wala nang halaga dati. Ibinigay niyo na nga ang kapalaran ni Gilbert. Sa kung ano mangyayari sa kanya na hindi niyo alam, yun na lamang ang inyong inasahan. Sino sa inyo dito sa pamilya ni Gilbert na hindi nakakaalam ng kwento ng buhay ni Gilbert? Kung kayo ay nakakaalam ng buhay ni Gilbert dati, hindi naman siya sobrang sama. Pero ang kasama-sama niya si Satanas. At kung hindi nadala dito si Gilbert, kumpare niya si Satanas. At kapag kumpare ka, kung anong iuutos sa'yo, susunod ka. So sa pamilya ni Gilbert, ang nais ng Diyos, magkaisa na kayo sa pagpupuri sa Diyos. Amen! Bernard, dali ka.
Palakasin mo ang iyong ama. At kagaya na sinabi ni Gilbert, ay ihayag mo ang iyong pananampalataya. Bakit ka narito? At ano ang kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao? Si Yahweh yung bumago sa ating lahat. Siya yung gumawa ng daan, papuntang langit. Siya yung magbubukas ng pintuan ng langit para makapasok tayo. Si God, tingin nyo magbabago ba si God kung ano? Hindi siya naniniwala kay God. Kung walang God, di ba siya magbabago? Kung walang God, magbabago siya kasi may God, di ba? Doon si Yahweh sa kanya. Ba't tayo nandito? Kasi naniniwala tayo, nandito yung Diyos. Siya yung bumago, siya yung gagawa ng daan, siya yung nakakaalam kung anong pinagagawa natin. Ako, hindi ako ganito dati, mayayain. Pero bakit? Kasi para sa Diyos to, hindi para sa akin. Ginagawa ko to para sa magulang ko, para sa inyo. Dati, nakikinig lang ako. Pero ngayon, ako na yung nagsasalita. Amen! Ako na yung nangangaral sa inyo. Kung maniniwala ka, magiging katulad ko kayo, na kayo na yung mga ngaral, hindi na kayo yung naniniwala. Kayo na yung magtuturo. Siga, si God, pinako siya sa mga kasalanan natin. Di ba dapat tayo pauwi na tayo nagkasala? Pero bakit siya? Para ipamukha na tayo nagkakamali. Kaya, simula ngayon, na narinig yung tinig, iwasan nyo na gumawa ng kasalanan. Kasi, masakit kay God yun. Mahal niya tayo. Bakit? Di ba natin siya mahal? Yung mga tao na hindi bumabalik, kasi ayaw nila masaktan. Takot sila. Sinasaktan tayo ni God para, kasi katulad yung sinabi ni Gil, matuto. Hindi yung ginagawa sa atin ni God yun, dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong magising sa katotohanan. Hindi sa kasi mga lingan, sa kasalanan. Pinagmamali ko talaga si Yahweh. Kasi, siya yung bago nga talaga sa akin. Amen!